Magandang araw, kabamba! Panibagong araw, panibagong recipe na naman po ang aking isi-share sa inyo. Hindi lang isang recipe, kundi dalawa ito. Dalawang klase ng luto ng isdang pampano. Chinese style steam pampano at pinangat. Kaya samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ang una kong lulutuin ay yung ating Chinese style steam pampano. Pinat dry ko lang itong isda gamit ang paper towel. After ko naman ito na pat dry, nilagyan ko ng dahon ng sibuyas at luya sa loob ng kanyang tiyan. Pati na rin sa kanyang ulo yung pinagtanggalan ng hasang. The best talaga pantanggal ng lansa yung luya. After naman nito, naglagay ako ng dahon ng sibuyas dito sa aking baking dish. Kahit anong plato, basta heat proof po pwede naman. Ngayon ko lang nalaman na wala pala akong ganun. Kaya in-add to cart ko na agad sa Lazada. Sinong nakapag 11-11 na dyan? Dahil maraming sale ngayon. At ilagay na natin dito yung isda. Nilagay ko na rin yung in-slice na luya sa ibabaw. Okay lang naman na damihan natin ng luya. Mas madami, mas malasa. Kung kumukulo na yung ating tubig, ilagay na natin yung isda at i-steam ito ng 15 minutes sa malakas na apoy. Habang pinapakuluan naman natin, gawin naman natin yung sauce. Kailangan natin dito ng light soy sauce. Mga 4 hanggang 5 siguro yung nalagay ko dito. Naglagay naman ako dito ng 1 kutsarang regular soy sauce. Silver Swan yung ginamit ko dyan. Kalahating kutsara ng brown sugar at kalahating kutsarita ng white pepper. 1/4 kutsarita ng asin at kunting tubig. Haluin lamang ito na mabuti para ma-dissolve yung nilagay natin. Asukal, asin at paminta. Ito pala yung ginamit kong light soy sauce. At salamat pala sa ate ko na nagbigay nito. Galing yan ng Hong Kong. Talagang malalasahan mo yung pagka-Chinese style nitong niluto ko. After naman ng pag-i-steam natin dito sa ating isda ng 15 minutes, ay diniscard or inalis ko yung mga luya na nilagay ko sa ibabaw. Pati na rin yung sabaw nito. Ang isinunod ko namang gawin ay naglagay ako dito ng luya. Inislice ko lang ito ng maninipis. At sinunod ko namang nilagay yung ating dahon ng sibuyas. Kahit ito lang yung nilagay natin dito sa ibabaw, ay napakasarap talaga nito. Nag-i-steam na ako ng isda dati, kaya lang hindi siya Chinese style. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa aking saucepan. Kailangang mainit na mainit yung ating mantika bago natin ibuhos sa isda. After ko naman maibuhos yung mainit na mantika, naglagay naman ako dito ng kunting sesame oil. At isinunod ko namang nilagay yung ginawa kong sauce. Para sa akin, the best ito na recipe. Talagang napakasarap. Kaya kung ako sa'yo, itry mo na rin. Kahit na anong klase ng isda na gusto mo ay pwedeng pwede. Dahil maire-rate ko ito 10 out of 10. O diba, napaka-perfect. Ang isusunod ko namang lutuin ay yung pinangat. Ito naman yung talagang lutong Pinoy. At napakadali lang ito lutuin. Ito yung ulam na hindi komplikado gawin. Kamatis, luya, sibuyas, bawang, sampalok, dahon ng sibuyas, at siling haba lang yung ating ilalagay dito. Kung wala naman kayong sampalok, pwede naman ilagay yung kalamansi. O kaya yung lemon, pwede rin. Naglagay lang muna ako dito ng kalahati ng ating sangkap. Tsaka ko nilagay yung isda. At nilagay ko na rin yung kalahati sa ibabaw. Ang pinangtimpla ko naman dito ay patis, asin, at MSG. Kung nanonood ka pa hanggang dito, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen. At paki-share na rin itong video na to para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Advance thank you sa'yo! Naglagay din pala ako dito ng tubig. Yung sakto lang na pagpapakulo natin dito sa isda. Takpan at lutuin lang natin ito ng 5 hanggang 10 minuto. Ganito lang kadali ang pagluto nito. Walang maraming kuskus balungos. Sa mga bata na gustong matuto ng pagluluto, try nyo ito dahil napakadali lang. Hinuli ko palang nilagay yung dahon ng sibuyas. Sana nagustuhan nyo itong na-share ko sa inyo na lutuin na pwedeng-pwede nating gawin sa isdang pampano. Maraming salamat po pala sa mga nag-comment kung ano ang masarap na luto ng isdang pampano. At talaga namang maraming nag-suggest. Yung iba doon ay bago lamang sa akin. Sa mga sinuggest nyo, siguro lulutuin ko na lang po next. Yan, pili ka na kabamba kung anong mas gusto mo dito. Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog. Thank you for watching, kabamba! Hanggang sa muli!